After nga natin masaksiyan na matinding laban between Hunter Cha at sa Shadow Soldier ni Song Jinwoo, ay ngayon naman sa chapter na ito ay ipapakita na sa atin ang dragon na pumaslang ng dozen of Hunter at kung saan rin nakilala ang 5 national level Hunter after nilang ma-accomplish ang raid na iyon. Then sa last part ng video na ito ay mayroong gate na kusa na lang nag-appear sa mismong eskwelahan kung saan nag-aaral si Jin A. Get make sure na tapusin mo ang video na ito para malaman ang buong detalye. Hi di senpai ko, kung bago ka nga lang dito, please follow and subscribe na. By the way, mas maaga po ako nag-upload sa YouTube, kaya dun kayo manood. Bali pag-usapan nga natin dito ang chapter 115 up to 116 ng Solo Leveling or ang Season 3, Episode 1, Part 2. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Son Jinwoo いい級だ Sa paninimula na kabanata ay mapupunta tayo sa mismong building ng Hunter Management ng United States kung nasaan sila Miss Silner at Agent Adam. Humingi nga sila ng apology sa mismong head ng Bureau of Hunters sa kadahilan ng hindi sila nagtagumpay sa pag-recruit kay Song Jinwoo. Nagsalita naman ang head na hindi nga daw niya pinapunta ang dalawa para humingi ng apology. Bali gusto niya nga malaman kung ano meron kay Song Jinwoo. Nung maobserba nito ni Miss Silner ay pa kay Adam, base sa obserbasyon na sinagawa nila ay kinikilala daw si Song Jinwoo bilang one of the monarch. Kaya't nagulat ng head nung marinig iyon. Ay pa sa kanya na ibig sabihin ba daw nito ang full strength nga daw ni Song Jinwoo ay kaparehas na sa mga national level. Sumagot naman si Miss Silner na ganun na nga daw, pero bibigyan niya ng explanation ito kung bakit niya nasabi na isang national level si Song Jinwoo. Ang mga reawakening nga daw ng mga hunter ay konektado pa rin ang kapangyarihan nila sa kabilang panig. Then nasaksihan nga ni Miss Silner yung iba nga daw na mga reawakening ay nagpapakita ng liwanag. Kaya tinuturing niya ito na mga monarch. Bali ibang kahulugan na monarch yung ini-indicate ni Miss Silner na ibig sabihin nito ay hari o isang emperor base sa pinoposes nilang kapangyarihan. Pero sa case nga doon ni Song Jinwoo ay wala siyang makitang liwanag, kung hindi ay purong kadiliman lang. Habang tinititigan niya nga daw si Song Jinwoo ay meron rin daw nakatingin sa kanya. Kaya't doon napagtanto ni Miss Silner na ibang iba daw si Song Jinwoo sa lahat sapagkat hawak-hawak niya ang kadiliman. Kaya't napatanong ang head kung ibig sabihin ba daw ng kadiliman ay isang masamang tao si Song Jinwoo. Pero biglang nagsalita si Miss Silner na yung tinutukoy niya nga daw mismo dito ay yung source of power daw ni Song Jinwoo. Ayon pa sa kanya na hindi nga daw hiniram ni Song Jinwoo yung kapangyarihan nito o hindi ito nagmula sa itaas or sa mga rulers. Kung in case nga daw na nanggaling ito doon ay for sure na magkakaroon ng limitasyon. Pero si Song Jinwoo na nakilala ni Miss Silner ay hindi nanggaling yung kapangyarihan niya sa liwanag. Kaya wala ito tinataglay na restriction kung hanggang saan lalakas pa ang kapangyarihan niya. After nun ay lumapit nga ang head na si David kay Miss Silner at nagpasalamat dito. Then niyaya niya nga dito si Agent Adam na samahan siya sa 24 level basement. Ay pa kay David kung hindi nga daw nila magamit ang kapangyarihan ni Miss Silner ay maghanap nga daw sila ng another method upang malaman ang source of power ni Song Jinwoo. Nagtanong nga ang head kay Adam kung naalala ba daw nito yung S-Class gate na nag-appear dati. Nag-response naman si Adam at sinabing oo, naalala ko. Bali ito nga daw yung pinaka-worst na dungeon break na nangyari sa kasaysayan na sumira sa western part ng United States. Kaya't hindi niya nga daw ito makakalimutan. Then dito nga rin, hinire ng US ang 5 malalakas na hunter sa buong mundo at binigyan ito ng malaking halaga after nilang ma-accomplish ang dungeon break. At hindi lang yan sapagkat binigyan rin ito ng United States ng status ang bawat isa sa kanila bilang equal sa mismong bansa nila. Try to imagine buong US yung equivalent ng status ng isang hunter dito. Kaya't binigyan sila ng title bilang national level hunter. Matapos nilang matalo ang S-Class monster na si Kamish na isang dambuhalang dragon na pumatay ng dozen of top hunter. Kaya sinabi nga ni David ang ganitong trahedya nga daw ay kahit papaano ay nagbigay rin sa kanila ng reward. Sa pagbukas niya nga ng malaking pintuan ay dito makikita natin ang runestone ni Kamish. Bali bigla nga itong lumabas after ito mapas lang ng mga hunter. 8 years ago na nga daw ito. Then yung 5 national level hunter nga daw ay hindi magawang i-activate ang runestone. Kaya isinantabi na lang nila ito sa basement kung saan ay ang namamahala nito ay ang Bureau of Hunter. So meaning ay nagkaroon nga ng ideya si David sa sinabi ni Miss Silner lately na ang source of power nga daw ni Song Jinwoo ay kadiliman. Kaya nagbabaka sakali siya na si Song Jinwoo na ang makakapag-activate ng runestone ni Kamish.
Then kung inyo makikita ay napreserve pa nga nila yung kalansay ng malaking dragon sa mismong basement. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Song Jinwoo na nakatingin sa salamin. Ayon pa nga sa kanya, after nga daw niya magkaroon ng reawakening, ay lalo nga daw siyang tumangkat at pumogi. Katinala niya na dahil daw ito sa all recovery effect. Kaya nagtanong siya kay Jin-ah kung may napapansin ba daw itong pagbabago sa appearance niya. Nag-response naman si Jin-ah na mas naging lalaki nga daw ito ngayon or kumisig. Pero nagulan nga si Jin-ah kung saan nga daw nakuha ni Song Jinwoo yung confident nito para itanong ito kay Jin-ah. Pasmart na sabi pa nga ni Jin-ah na na-achieve lang naman daw ito ni Jinwoo marahil sa nag-undergo nga daw ito ng training. Kaya't doon ay nagpasalamat na lang si Jinwoo sa objective evaluation ni Jin-ah. Dahil bigla nga sinihit si Song Jinwoo na gagawa nga daw siya ng bagong guild. Response naman dito si Jin-ah, so meaning ay magiging boss ka na. Mabuti. Sinabi nga dito ni Jinwoo, yung pangalan nga daw ng guild nila ay Solo Play. Nagsalita naman si Jin-ah kung nagbibiro ba daw yung kapatid niya, sapagkat hindi niya nga nagugustuhan yung pangalan ng guild. Karagdagan pa nga sabi ni Jin-ah na ability nga daw ni Song Jinwoo yung pagsamon ng mga shadow soldier. So meaning hindi daw ito matatawag na solo plays sa dahilan na tinutulungan daw si Song Jinwoo ng kanyang mga shadow soldier sa any raid. As you can see nga sa panel na ito ay sumangayon dito si Song Jinwoo sa sinabi na kanyang kapatid. However, ano nga ba daw ang magandang ipangalan sa guild? At doon nga ay nagsuggest si Jin-ah na pangalanan ng guild nila Song Jinwoo na Ajin Guild, kung saan ang kahulugan ng A ay sarili. Then ang Jin naman ay tumutukoy sa multiple meaning kung ang pagkakakilanlan ba nito ay lalaki or babae. Pero alam naman natin na binaliktad lang ni Jin-ah yung pangalan niya into Ajin. At ito na nga yung maging official name ng guild nila Song Jinwoo. Then after that ay mapupunta naman ang scene kay Hunter Cha. Kung nyo makikita nga na nagsusumigaw ito sa kanyang kwarto, knowing na nahihiya siya sa sinabi niya nung nandoon sila ni Song Jinwoo sa gym ng Hunter Association. At doon niya rin napagtanto na parang confess nga daw yung sinabi niya kay Song Jinwoo. Then lalo pa nga itong naging miserable nung mag-response si Jinwoo na hindi daw ito magandang rason para sumali sa kanilang guild. So yung minimini nga ni Jinwoo yung patungkol sa sinabi ni Hunter Cha na interested siya dito. Kaya't nahihiya si Hunter Cha marahil pa pwede maging iba ito kay Jinwoo at pa pwede niyang isipin na weird si Hunter Cha. At malailang saglit lang ay may naalala si Hunter Cha nung ginamot siya ni Min Byung-go na may gusto nga daw itong sabihin kay Song Jinwoo na mag-ingat nga daw ito sa kapangyarihan niyang tinataglay. Mapupunta naman ang scene sa headquarters ng Night Guild. Nabalitaan nga nila dito na meron daw nag-appear na gate malapit sa kanilang lugar. However, dahil nga sa isang A-rank hunters lahat ng miyembro ng Night Guild ay hindi sila aprobado para i-raid iyon. Sa kadahilan ng isang top tier A-rank ang gate na ito. So basically ay halos same na siya ng isang S-rank gate. Medyo nasasayangan nga si Park Jung-soo kung hindi nga daw mapunta sa kanila iyon. Pero napakadelikado nga daw mag-commit kung magdi-decide silang pumasok. Marahil sa hindi nila alam kung gaano ba kalakas ang mga halimaw na nandoroon. So ang magandang option na nga lang daw ay mag-give up or ibigay na lang sa ibang guild ang misyon na merong mga S-rank hunter. Pero magiging pangit nga ang tingin ng publiko sa kanila sapagkat hindi nila nagawang maklear ang isang gate na malapit sa kanilang lokasyon. Kumbaga magkakaroon ng pagdududa ang mga tao at pwede nilang isipin na nag-fail ang Night Guild or natakot. Pero ang malaking problema nga daw dito ayon pa kay Park Jung-soo ay hindi daw alam ng mga tao kung ano ang pinagkaiba ng mga gate from A to E ranks. Sinabi nga rin dito na kasama ni Park Jung-soo na if hindi daw nila iyon kayang i-raid ay magkakaroon ng pagkakataon ng Fame Guild, ang guild nila Master Ma. As you can see nga ay nagalit si Park Jung-soo at pasigaw na sinabi sa kanya kasamahan na para nga daw sinasabi nito na hayaan na lang ang gate na nag-spawn sa kanilang bakuran at ipa-spoon feed na lang sa iba. Pautal nga sagot ni Jung-yun na hindi naman daw sa sinasabi niya na ipamigay na lang. Kumbaga nire-remind niya lang ito kay Park Jung-soo para magkaroon siya ng ideya. Ang day pa nga ni Park Jung-soo, ang kanilang guild nga daw ay inferior when it comes sa mga S-rank hunter member. Pero marami naman silang mga hunter na mga A-rank kumpara sa ibang guild. Kung meron nga lang daw sana sila kahit isa lang na S-rank hunter ay hindi sila mapoproblema ng ganito. Nagsalita naman ang isang babae sa likuran nila Park Jung-soo na what if daw na mag-form na lang daw sila ng alliance sa ibang guild. Nagkaroon nga ng doubt si Park Jung-soo marahil sa pwedeng hindi sumang-ayon ng ibang guild sa kanila kasi nakikita nilang hindi kaya ng Night Guild na i-clear ang gate. So need lang tanggihan ng ibang guild ang offer para mapunta sa kanila ang authority sa pag-clear.
Even though humingi lang ang Night Guild ng tulong para ma-secure talaga o malaman kung gaano ba kalakas yung mga halimaw sa gate na iyon. Another suggestion nga ng babae na what if individual yung i-hire nila imbes na buong guild. Sumagot naman si Park Junso at sinabing isang top tier A rank gate ang pinag-usapan nila. Wala daw itong patutunguhan kung isang miyembro lang yung kukuhain nila. Then biglang sumagi sa isipan ni Park Junso si Song Jinwoo na isang S rank hunter at capable silang samahan sa isang delikatong gate at walang magdi-disagree kay Song Jinwoo na head ng guild. Sa dahilan ng isang solo hunter ito at hindi pa na-approve ng Hunter Association ng Korea ang guild nila dahil sa kulang nga ito ng isang miyembro. Then magiging maganda pa yung tingin ng mga tao sa alyansa na iyon sapagkat kinikilala si Song Jinwoo sa bansa nila bilang bayani sa naganap na Jeju Island raid. At nasagap nga rin nila dito yung balita patungkol sa pag-raid ni Song Jinwoo sa gate na kusa na lang nag-appear sa highway na nag-cause ng traffic. Bukod pa dyan ay napaka-low profile nga daw ni Song Jinwoo kahit maganda siyang kaalyansa kasi hindi nagmamatter kay Song Jinwoo yung pagkilala or recognition. Kaya nagsuggest si Junghyun na tawagan na nga daw nila si Song Jinwoo para masettle na. Pero nag-disagree nga dito si Park Junso sa kadahilanang gusto niyang pag-usapan ang ganitong napaka-importanting bagay ng harapan sa bida natin. Then punta naman tayo sa scene nila Song Jinwoo. As you can see nga ay pinag-usapan pa rin nila dito yung maging official name ng kanilang guild. Natuwa nga dito si Eugene Ho sapagkat mapapalitan na yung una nilang naisip na pangalan na solo player guild. Pero bago pa man maging official ang kanilang guild ay kinakailangan muna nilang makahanap ng isang miyembro. Nagtanong nga dito si Eugene Ho kay Song Jinwoo kung ano nga ba daw ang balita patungkol sa pagsali ni Hunter Cha. Nag-response naman ang bida natin at sinabing hindi nga daw magiging fit si Hunter Cha sa mabubuo nilang guild. Nagulat nga dito si Eugene Ho sa naging sagot ni Song Jinwoo at winikang isang S-rank hunter nga daw si Hunter Cha at maganda nga daw yung performance nito. Kaya pinagtataka niya kung bakit may doubt si Song Jinwoo kay Hunter Cha. At doon nga ay nagtanong siya sa bida natin kung ano nga ba daw ang klaseng hunter ang hinahanap ni Song Jinwoo para maging fit sa bubuhin nilang guild. Yung nagitugon na nga lang ng bida natin, ang una nga daw ay yung hunter na merong license. Pangalawa, walang interes sa pagsali sa mga guild. At ang last ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Marami nga agad nagkamot sa isipan ni Eugene Ho nung mabanggit ito ni Song Jinwoo. Yung mga katangian na need niya sa isang hunter, kung tutusin nga ay napakasimple lang. Habang nag-usap nga ang dalawa ay may narinig si Song Jinwoo na pagkatok sa kanilang pintuan. Kaya't dali-dali siyang pumunta para malaman kung sino ang bumisita sa kanila. Akala niya pa nga dito ay si Hunter Cha ulit yung makikita niya. Pero yung bumungad ay walang iba kundi si Park Junso, ang guildmaster ng Night Guild. Pinag-usapan nga nila dito yung about sa gate na kusa na lang nag-appear malapit sa kanilang lokasyon. Ay pa kay Park Junso na hindi nga daw isang ordinaryong A-rank gate ang namataan sa Busan City. Nung marinig nga ito ng bida natin, ay biglang nagkamot sa kanyang isipan yung pag-uusap nila ni Johe na magkikita nga daw sila at ililibre niya ito ng sashimi sa Busan. Ay pa kay Hunter Park na siguro nga daw ay nakita na ni Song Jinwoo yung balita about sa gate. Pero ang pinoproblema nga daw nila ay hindi sila pinapayagan ng Hunter Association para i-raid iyon o bigyan ng entry permit. Marahil sa alam ng Hunter Association na delikado ang gate na tatahakin nila at walang S-rank hunter ang Night Guild para ma-accomplish ang isang top tier A-rank gate. Kaya ngayon ay humingi sila ng permiso kay Song Jinwoo na baka sakali ay samahan nga daw sila nito sa strike squad para ma-approve ang kanilang entry permit. Karagdagan pa nga sabi ni Hunter Park, ang usually nga daw nahatian ng ibang major guild sa isang S-rank hunter ay 10% ng buong kita sa raid. Pero dahil nag-request nga sila kay Song Jinwoo ng tulong ay dodoble nila ito, kaya't magiging 20%. Pero yung naging sagot na nga lang ni Song Jinwoo ay gawin na nga lang daw 50-50 ang hatian. Nagulat na si Hunter Park sa naging response ni Song Jinwoo. Ay pasabida natin na makikipag-team up nga lang daw siya kanila Hunter Park kung ituturing nga daw siya nito bilang isang guild. Hindi lang basta isang individual na hinar na lang nila basta-basta. Kasi we already know naman ay malapit na mapublish yung guild nila Song Jinwoo. Ang pangalan nga nito ay Ajin Guild. Kaya't it makes sense na dapat ay turingin siyang merong guild rin. As you can see nga sa panel na ito ay pinagpatuloy pa rin ni Park Junso yung pangungulit sa magiging hatian nila. Acceptable naman yung reason ni Hunter Park sa kadailanang napakarami nilang miyembro sa guild na iyon. At magiging lugi nga kung magiging 50-50 yung hatian. Pero yung naging tugon na nga lang ni Song Jinwoo ay mas maganda nga daw kung itigil na lang nilang negosasyon. Kaya't doon ay wala nang nagawa si Hunter Park kung hindi ay sumangayon na lang sa kagustuhan ng bida natin. Humingi nga siya ng request kay Song Jinwoo. Kung maaari nga daw ay si Song Jinwoo na ang bahala sa pagtabos sa boss ng gate na papasukin nila. Sumagot naman ang bida natin na oo, ako ang bahala.
Kung inyo mapansin nga ay nasettle na yung negosasyon at sinabi nga ni Hunter Park na mag-uumpisa nga daw ang raid bukas. Kaya tinanyayahan niya ang bida natin na samahan na sila ngayon pabiyahe sa Busan City. Pero tumanggi nga dito si Song Jin-woo sa kadahilan ng may importanteng bagay nga daw siyang gagawin. Karagdagan niya pang sinabi na siya na lang mag-isa pupunta bukas sa Busan City. At pinangako niya nga dito na hindi siya malilate. Habang nag-uusap nga ang dalawa ay napansin nga ni Jong-yun na gumalaw ang anino ni Song Jin-woo sa kaliwang paa nito. Kaya't binigay alam niya agad dito kay Hunter Park. Pero yung naging sagot ng halang ni Hunter Park kung nakainom ba daw si Jong-yun. After that ay merong tumawag nga sa bida natin na unknown number. Kaya nagpaalam siya upang sagutin ang tawag. At yung number pala na iyon ay galing sa kanyang nanay. Bali kinamusta nga si Song Jin-woo ng kanyang nanay. Then pinaalam na meron na nga daw siyang sariling smartphone. Kita-kita nga sa mukha ni Song Jin-woo yung tuwa nung marinig niya ang boses ng kanyang magulang. Inimbita niya nga ang kanyang nanay na mag-dinner sila ng sabay. Then kinabukasan nga ay ito na. Mag-uumpisa na ang pakipag-alyansa ni Song Jin-woo sa Night Guild. Kung inyo mapapansin nga ay nandoon na ang lahat ng miyembro ng Night Guild. Pero ang pinagtataka nga dito ni Hunter Park ay wala pa rin si Song Jin-woo sa venue. Ayon pa kay Hunter Park ay dapat nga daw ay pinilit niya na lang si Song Jin-woo na sumama agad sa kanila. Kung ganun sana yung nangyari ay hindi na sana maging ganito ang sitwasyon. Bali dito nga ay 11 AM na at 5 minutes na lang ay papasok na sila sa gate. So punta naman tayo kay Song Jin-woo. Kung inyo makikita nga ay nakatayo si Song Jin-woo at nakatingin nga ito sa langit. Ay pa sa kanya na hindi maganda ang panahon ngayon. Then nag-decide na nga siya na pumunta sa Busan City upang puntahan ang Night Guild. Inactivate niya nga dito ang kanyang Shadow Exchange at doon mapuputol ang panel. So dako naman tayo sa eskwelahan nila Jin-ah. As you can see nga ay may 3 estudyante na naglalakad sa hallway. Bali inutusan nga sila ng teacher upang kuhain ang mga gamit sa art room. Sa pagpasok nga nila sa art room ay may napansin silang gate na kusa na lang nag-appear sa loob ng eskwelahan nila. Dahil nga sa curiosity ay nilapitan nila ito. Ay pa sa isang estudyante na sarado naman daw ang gate at walang kakayahan ng halimaw upang makalabas dito. Tanging mga hunters lang ang may kakayahan na maglabas-pasok sa gate. Pero sa hindi inaasahan nga ay kusa na lang nag-crack ang gate na iyon. Then biglang lumabas ang kamay ng halimaw at hinawakan ng ulo ng estudyante. As you can see nga ay nagpanik na ang 3 dahil hindi nila lubos akalain na kaya ng halimaw lumabas sa gate. Wala na nga nagawang isang estudyante sa kadahilan ng hawak-hawak siya ng halimaw at dito matatapos ang chapter 115 up to 116 ng solo leveling. Napaka-alarming nga nito mga kaibigan para kay Song Jin-woo sapagkat ang gate na kusang nag-appear sa eskwelahan na yon ay doon rin nag-aaral si Jin-ah. Kaya make sure na mag-subscribe at follow for more update ng solo leveling. This is Senpai Koy, paalam.